Bago ang lahat, luma muna. Ang Nuggets, merong Nikola Jokic at Jamal Murray. Ang Bucks, merong Giannis. Dallas, merong Luka. Ang Philadelphia, si Joel Embiid. Sa OKC naman, si SGA. Ang Sacramento, si Domantas Sabonis. Mga international player yan na main man ng kanilang mga teams. 4 din dyan ang nag-aagawan para sa MVP ranking. So meron man ako nakakalimutan doon, ilagay nyo na lamang sa comment section at pa-share na lang din. Pangdagdag, pang chemotherapy lang. Yung isa kasi na pwedeng dumagdag talaga sa listahan ng mga teams na yan na merong main man na international player or European player ay Rockets. At ito pa ay si Alperen Sengun. Napili siya ng 2021 bilang number 16 ng OKC. Pero ang pinagmulan talaga ng pick na yon sa Boston nang tinrade nila si Kemba Walker dati. Ang ginawa ng OKC, tinrade nila si Sengun papuntang Rockets kapalit ng 2 first round pick. Mula nang madraft siya sa NBA, ang height niya 6'9". Naging 6'11 na siya ngayon, pero ang nilalagay ng iba 7-footer na si Sengun. Siya din kasi yung sinasabing next Nikola Jokic. Pero ito kasi kinukumpara sa pre-MVP or bago maging MVP si Nikola Jokic at maging dominant. Sa ikatlong taon kasi ni Jokic sa NBA, nag-a-average siya noon ng 18 points, 10 rebounds, 6 assists at 39% sa 3-point area. Ang average ngayon ni Sengun, 20 points, 8 rebounds, 5 assists per game na meron 30% mula sa beyond the arc. Sa free throws, malayo siya kumpara kay Jokic. Pero yung transition ng game nitong si Sengun papunta kay Nikola. Ang season high kasi nitong si Sengun, 30 points na may 13 rebounds at 5 assists versus Golden State. Isa din siya sa best passing big man ngayon ng NBA or future na rin. Versus Sacramento, nakapagtala pa siya noon ng almost triple-double. 17 points, 8 rebounds at 12 assists. Tinawag na din na Baby Jokic itong si Sengun. Parang galing din yung kay Nikola. So far, base sa rating, si Sengun ang 3rd best center sa NBA ngayon behind Jokic at Embiid. Si Sengun din ang top player na nakakascore ng most points na galing sa pick and roll. Base kay Nikola Jokic, mas magbe-benefit ang buong team ng Houston kung si Sengun ang iikutan ng opensa nila or play dahil nga sa playmaking nito. Base pa din sa kanya, mas nagpo-focus kasi ang Houston sa 3-point shot. Mas okay na kay Sengun umikot yung opensa dahil nga merong talent. Kung may player naman ng Rockets na katulad ni Sengun na posibleng maging foundation ng team na katulad ng ginawa ng Denver dati na meron silang isang matchup nightmare sa ibang team, na base din kay Sengun, target talaga niyang maging all-star. Siya din kasi ang leading scorer ngayon ng team. Susunod si Jalen Green. 2 potential franchise player kasi ang meron ng Houston. Si Green at si Jabari Smith. Dahil sila yung mga top pick. Si Jalen Green, maganda naman yung numbers niya. 18 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Meron siyang 37% sa 3-point area. Bumaba nga lang yan kumpara noong nakarang taon. Since andun din si Fred VanVleet na meron 17 points per game. Ang best 3-point shooter ng Rockets si Dillon Brooks, nasa 52%, 2 out of 4. So ito lang yung hindi ko pa alam kung pwede mangyari dahil pagdating ng off-season, kailangan mamili ng Houston kung sino kina Green at Sengun ang bibigyan nila ng contract extension, max contract. Yung dalawa kasi naka-max na galing sa rookie contract, pwede yun. Pero hindi ko pa nakikitang 2 players ang nabigyan ng max contract sa sabay na taon. Parang mali ata ako doon. 2 naka-max contract sa parehong taon. Si Nikola Jokic, siya nangunguna sa advanced stats. Isa sa pinaka-factor sa kanya, win share. Kapag nasa loob siya ng court, malaki yung chance na manalo ng team. Mas mataas kasi ang winning rate or win share ni Sengun kumpara kay Jalen Green. Malayo yung agwat. Kaya nga mas boto si Jokic sa si Sengun ang maging main man ng team. Kaya Green or Sengun na lang yun.